Na ito po ay para po sa ating lalawigan ng Isabela. Maraming po salamat. Ano po ang pakiramdam natin? Nag-govern na nagpapuli kayo? Ay, hindi muli. Bakit sabi sa ang mga D? Ay, alam mo, hindi naman natin una-una kailan namin kaya kami nagkain sa Lalawigan para hindi para sa personal na kapakanan, kundi para sa kapakanan ng ating lalawigan ng Isabela. At makakaasa po kayo, kami po ay tayong lahat. Kailangan magtulong-tulong tayo, magkaisa po tayo muli para lalong sumulong ang ating pong lalawigan. Sir, do you ever help of reconciliation sa Patagal? Of course, yes. So, gagawin natin. Actually, nag-usap na kami ni Vice Governor-elect Rodrigo Almano na reconciliation. Mag-request kami ng reconciliation dito natin na sa Katigan. Mamabig this Sunday, at ibigay natin lahat yung mga nagsilaw ng May 10, 2010 election. So, Reggie, tuloy na po bang proclamation kahit naman sinasabi ang COVID yung problema pa sa Santiago City na makakadebito sa... To be honest, hindi ko alam kung ano yung magiging mangyayari ngayong gabi. But alam namin na wala ng problema. May problema ka pala sa lungsod na kawayan. Ay, lungsod. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin at magiging ruling ng ating Provincial Board of Canvassers. Okay. Hello. Before Ambassador of Isabela will be proclaiming the Governor, the three congressmen, 1, 2, 3, except 4, and the provincial board members. Pag-usapan na 100% threshold ang susundin natin bago tayo mag-proclaim. However, this case is very different. Ang hindi na lang pumapasok na boto ay yung coming from Santiago City. And we all know that Santiago City does not vote for any provincial position except for congressman in the 4th district. So, with the permission, with prior permission from the regional director, we will be lowering the threshold to 96%, which will include the votes from Santiago City. Nevertheless, the position that would be proclaimed as stated by our Vice Chairman would be the
all provincial positions except for the 4th district congressman. So, please give us time to prepare all the documents and all the preparations for the proclamation of the position that we have mentioned. So, ang panay na ito, sir, para sa mga kalunsod natin sa Kawayan, 36,106 Kawayanos na bumoto at nagbubunyi para sa pagkapanalo po ninyo. Thank you, message po ninyo sa mga Kawayanos. Alam mo, Julius, walang sapat na salita para magpasalamat sa tiwala, pagmamahal na binigay sa atin ng lungsod ng Kawayan. Ganun din, gusto kong kunin itong pagkakataon na to. Marami tayong pinagpapasalamatan, Julius. Unang-una na narito ang ating mahal na Panginoon na naging matiwasay, mapayapa ang halalan. Pangalawa yung mga nandyan sa likuran ko. Araw-araw, ang ating mga supporters, yung ating mga naniniwala sa amin ni Rudito Albano. Maraming salamat po. Gusto kong pasalamatan yung aming pong pamilya dahil yung aking mga kapatid nandyan sila lahat na nasa likuran. Ang aking pong may bahay, ang aking mga anak talagang nagtrabaho sila at lalong-lalo rin ang pamilyang Albano. Alam mo, especially kay Tata Rudy, yung tiwalang ibinigay niya sa akin, tinuturing niya ako parang anak. Kaya papasalamat po ako. Sabi nga namin ni Rudito Albano, ito po ay hindi para sa pang-personal na kapakanan, kundi para po sa ating kalalawigan ng Isabela. Yun po ang aming dahilan na kung bakit kami po ay nagkaisa para po muli nating ang ating pong kalalawigan ay mabuo natin muli, magkaroon muli tayo ng pagkakaisa tungo po sa mapayapa, matahimik at maunlad na lalawigan ng Isabela. Open po ba kayo sa reconciliation efforts sa nakatanggali po ninyo, especially sa mga kalyado po niyo? Nag-usap na kami ni Vice Governor-elect Rudito Albano at meron na kami pinaplano na magkaroon ng Thanksgiving at the same time reconciliation mass this coming Sunday. At aanyayahan po natin ang lahat ng mga nagsilahok nitong May 10, 2010 election.